Hello to everyone. Kumusta ang lahat? Mga ka-OFW ko, hi. Kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, no? Um, Meron tayong isang kababayan pala, no, na magkapatid yung amo namin. Dito kasi yun nilagay ng ilang araw lang pinaturuan. Hindi ko alam kung bakit pinaturuan. Kasi first timer. Ganito. Oo, ako naman dati first timer, no? 2019, pero konting turo lang sa akin. Natuto ako kasi bata pa ako nagtrabaho kasi alam ko ng gawaing bahay. Oh, ganito. Ah, ito naman si ano hindi makaintindi. Kasi nag-aral naman tayo ng OWA dyan sa Pilipinas. Bakit hindi nilagay sa utak, no? Ako kaya, no? Ako, last na exam sa OWA, na zero ako. Pero sa awa ng Panginoon, excited ako matuto sa Arabic, yung nandito ako. Natuto ako din na ilang buwan. Pero ito si kabayan, ewan, di ko alam, hindi ko maintindihan. Marunong dapat gumawa kayo ng bata. Dapat, marunong din kayong magsalita ng ibang language. Ganun lang dapat. Kasi, tinagalog ko na yung salita ko. Tapos, nag-translate ko pa yun sa Arabic. Or, nag-Arabic ako, tapos nag-translate ko pa sa Tagalog to English. Ang hirap niyang ang hirap niyang turuan. Ang problema lang niya is may kamera daw yung bahay kasi nga wala siyang experience sa Pilipinas. May kamera yung bahay ng amo niya. Oo, may kamera. Nakikita siya yun. Ngayon, trabaho siya ng trabaho, no? Para talagang ngud-ngud niya yung sarili niya sa trabaho eh. Oo. Tapos maaga pa doon siya magising alas 3, alas 4. Yun. Tapos hahanda na ng pagkain ng alaga niya. Lalamig yun, di ba? Ngayon, ito namang na binigyan ko ng uniform kasi di nga dito nga. Kasi yung pumunta dito wala ng uniform. Nung bumalik dito, binigyan ko ng uniform kasi wala daw siyang bihis. Kaya hindi binigyan ko. Ngayon, binigyan ko talaga siya ng uniform. Kasi yung binigyan ng amo niya sobrang nipis. Yung parang Teletubbies nga. Yung parang hindi tao. Tapos nakatago pa yung buhok. Nagagalit pa daw yung amo niya pag nakita itong maliit na buhok. Yan. Ngayon, siya 5 months. Sumbong siya ng sumbong sa agency na ganito ganyan. Sabi ko, dapat ang bago pa lang. Nagpabalikan sa agency. Yung hindi pa na siya ba, na kinuha ng ikama, na medical. Yun. Dapat noon pa dapat din kasi ang agency, chat yung ang problema, yung cellphone kasi ni kabayan, kinuha ng amo niya at kinunik. Kaya kayo mga ka-OFW, sa mga first timer dyan na nagkunik kayo sa wifi ng amo nyo, tandaan nyo yan, makikita kayo dyan. Nagkunik kayo sa wifi nila, nakikita ka dyan nila, kasi monitor yan, nakikita ka dyan. Kaya mag-iingat kayo, no? Ano mga pinagagawa nyo sa buhay nyo, mag-iingat kayo. Kasi ito sa kabayan, yung cellphone niya nakakunik sa amo niya. Yung cellphone niya, binilhan siya ng cellphone, no? Binilhan na naman siya ng cellphone, tapos kinunik. Nag-download naman siya ng WhatsApp, kinunik din siya sa amo niya, sa WhatsApp ng amo niya. Di, pag may kausap siya, naririnig, di ba? Ganun yun ang mangyayari. Kaya mahirap ispilingin ang mga Arabo dito, yung mga ugali. Hindi ko nila lahat, pero mayroon talagang yung utak, kahit anong dasal. Kahit 5 million times pa yan magdasal, no? Pero ang sungay, ang haba. Diba? Ano-anong pinagsasabi. Pati yung hindi niya kadama, katulong, hindi namay. Ikaw pa nga nagturo, sisiraan ka pa. Kaya mag-ingat po kayo dyan, huwag kayong kampante sa mga employer nyo kahit matagal na kayo. Kasi may mga sungay talaga yan. Huwag kayong kampante. Kasi mayroong nangyari na yun ni kabayan,
Nagbigay yung amo niya kung ano-ano, cellphone, sapatos, ano-ano, damit, ano-ano binibigay. Tapos binalik niya. Siniraan siya kasi gusto niya umuwi kasi hindi niya kaya. Ayun. Siniraan siya, dinala sa pulis. Kaya mag-ingat po ang lahat mga ka-OFW dyan. Mag-ingat po at huwag masyadong magtiwala. Ang tandaan nyo ay kung may problema kayo, punta kayo sa agency. Hindi ko nga alam kung hindi na masyadong nare-rescue ang mga OFW yung nanghingi ng tulong dito sa Middle East, lalo na sa Saudi at saka sa Saudi, Kuwait, saan man sa Middle East, saan mang panig dito sa Middle East. Alam kong maraming ditong mga mga employer na hindi okay. Kagaya nung umuwi ako last 2022, umuwi ako. Tapos may kasabay akong nag-flight na hindi pa nga siya nakapaghanda ng mga damit niya. Ma-flight na pala niya. Yun ang masama na ugali ng amo niya. Tapos pinisilusan din siya. Tapos ang nangyari, hinatid siya ng buti nakaabot pa siya sa check-in na ilang minuto na lang. Sasakay na kami ng eroplano. Yun. Tapos wala siyang kain, wala lahat. Diyan na nasabi yung amo niya na ihatid na sa airport. Yung mahirap. Kadalasan pa dyan yung ibang mga employer nyo, yung mga katulong nila, nagsusuot lang ng uniform, hinatid na sa airport. Yun ang pinakamasama na ugali na sungayan talaga yan. Sama talaga ng ugali. Kaya yung alaga ko nga dito, kahit anong sabi mo, hindi rin nakikinig. Hindi nga makinig sa mama. Kahit balatan mo pang buhay. Ngay paglaki niyan, ang sama ng ugali niyan. Kasi hindi nila dinisiplina. Dapat dati pa dinisiplina nila. Kaya sabi ko, good luck sa inyo. Ako'y matatapos na sa sunod na taon. Hindi nakagaya dati na umabot ako ng magpo 4 years. Ilang buwan na lang talaga. 4 years na. Sarado. Dati. Matagal ako dito dati. Sa mga kasabayan kong iba, walang uwian sila. 2 kasabayan kong nag-flight na hindi umuwi. Sa Kuwait na tumatanda. Yun. Kaya mag-iingat po ang lahat at saka lalo na sa lahat ng mga agency dyan sa Pilipinas or agency man dito sa Middle East, dapat naman i-monitor nyo yung tao nyo. At saka dapat naman huwag kayong magbingi-bingihan. Sasabihin naman ng agency, ay, nag-arte-arte lang yan. Ay, nagsakit-sakitan lang yan. Ay, hindi po kaya biro, no? Hindi ako umangal. Kaya minsan sinasagot ko yung amo ko, kahit hindi nga kaya buhatin. Dito ako nagkaroon ng parang lusay dito sa Didi banda. Oo. Kasi dito kasi sa Middle East, no? Kargador ka ng bigas, magbuhat ka ng gas, ikaw magkabit, kailangan matuto ka para hindi ka magutuman pag ikaw lang mag-isa. Dapat dito talaga sa lahat ng bagay, alam mo. Alam mo lahat. Ayan. Dito rin ako natuto na magluto, magawa ng tinapay dito. Kaya pag-uwi ko ng Pilipinas, inshallah, gagawa ako ng tinapay na ibibenta ko. Tuturuan ko yung mama ko, kapatid ko, turuan ko. Ayan, kaya bago ako mag-business ng sarili ko, no, tuturuan ko sila. Kasi hindi habang buhay ako lagi nakasuporta. Hindi. Hirap nun, ako pa rin, no? Dapat nila matuto sila na magtrabaho, matuto silang gumawa, na itinda, ganyan. Magtinda. Ako dati nagtinda ako ng rik-rik, no? Lumago kaya yun paunti-unti. Yun nakatulong din sa pag-aaral ko. Tinda-tinda ako nun. Elementary. Ayun. Kaya ang hirap ng buhay, no? Naisip ko talaga napakahirap ng buhay dati namin. Ang pa ng bahay namin, sirang-sira, tulo-tulo, hirap. Sabihan pa nga kami na bahay namin, bahay ng baboy. Yun ang pinakamasakit sa amin. Kami yung pinakamahirap, inaapi pa kami. Alam ng mga kapitbahay namin yan, na inaapi kami. Sobrang pailob lang kami.
Kaya sabi ko, Lord, pwede bang tulungan mo ako sa lahat ng problema. Ang hirap. Ito mga kapatid ko, dapat din sila nagsusumikap. Tulungan, pero no choice, tulungan. Nididiin sila kumikilos. Hirap. Parang ikaw pa rin ang hirap. Tapos akala nila siguro dito masarap. Ang hirap kaya mag-apply din sa Pilipinas, lalo na sa medical, balik-balik ka sa clinic. Kaya kung may diferensya ka, i-check pa yung mata, ngipin, lahat. Sa Excel sa baga, lahat. Kung may problema ka ba, kahit wala ka sakit, yan. Kahit ginipisa-pisa na yung mga didi mo, hinawak-hawakan, pati puwet. Nako, ang higpit lang sa Pilipinas, wag mong medical. Lalo sa psychologist, interviewin ka muna kung first experience ka ba, ex-abroad ka ba, or first timer, may interview pa rin yan. Lalo na sa psychologist. Tapos, sa sa TISDA, ang hirap sa TISDA, pag nagkamali ka, nagagalit pa yung assistor. Tapos, sa table settings. Tapos, pagdating naman dito, sa sahig lang naman kakain, nasa pina ng plastic. Yun. Bihira lang ganyan. Ganyan. Tapos, ang higpit-higpit yan sa Pilipinas na mag-TISDA. Sa OWA, aminin ko sa OWA dati, nag-aral kami ng OWA. 5 days, 3 days, 4 days. Na zero kaya ako nung last. Pero at least natuto din ako mag-Arabic ng number. Hanggang 10. Hanggang 10, 11. Arabic na number. Oo. Yun. Habang naglalakad ako noon, nag-aaral talaga ako noon, nagsasalita ako, memorize ko yung mga number na yung Arabic. Kasi, mag-memorize nga kami sa harap. Tapos marami kami. May mga kabats kami, hindi ko alam kung nakauwi na yun sila. Nandun pa rin sa Kuwait. Yung iba na kabats kami sa OWA, pero magkaibang agency. May ka-agency naman ako na nandoon pa sa Kuwait, hindi pa nakauwi ng Pilipinas. Dalawa sila, 6 years. Walang uwian pa. Hindi kaya nila na-miss yung mga nila. Tapos hirap pa rin. Ang anak kasi 4, dapat hindi yung anak ka ng anak or kaya yung asawa mo hindi naman kumakayo din, dapat kayo magtulungan. Hindi yung asawa lang din, isa lang magtrabaho, mahirap yun. Lalo na sa kapatid ko, walang trabaho yung asawa niya. Yung kapatid ko wala ding trabaho. O tapos buntis, ano kaya ipakain nila? Ano kayang anuhin nila? Ayun. Tapos yung lalaki, walang trabaho. Nagguna lang sa asyenda sa tubuhan, o. Kulang yan. Diyos Mariusip. Kaya ako pa rin ang sumusuporta. Ang hirap, no? Ang hirap talaga as in. Kaya minsan napapaiyak na lang ako sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, ang hirap ng buhay, sarap naman mawala sa mundo. Ganun, parang nasabi ako, sarap naman tumalon, ganyan. Muntik na ako tumalon the time na napuno talaga ako noon sa problema sa Pilipinas, ganyan. Umiyak talaga ako. Tapos, dati, talaga yung amo ko, ganyan, bakit daw, ganyan. Umiyak ako kasi, yung gusto mo na sumuko sa mundo, yung ang sarap na sumuko. Pero may nagsabi na hindi, ka ng magulang mo, sabi ganyan. Ang priority ko lang naman talaga yung mama ko at saka papa ko, at saka yung kapatid kong babaeng may diferensya, yung parang siya ba, parang special child siya, but malaki na yung edad. Oo, may diferensya nga. DPWD tawag dyan. Ang hirap ng buhay. Tapos magka-problema ka pa pagdating dito. Dapat sa mga ka-FW ko or sa first timer o hindi man first timer, dapat wag talaga kayong kampante sa amon nyo. Tsaka kung ano-ano mang binigay, dapat hindi nyo tinatanggap. Kasi ako, nagbago din ako. Change attitude. Sila din nag-change. Nag-change din ako. O, diba? Hindi ako kampante. Pag nagtawag siya, okay. Pinupuntahan ko. Tinatanong ko, sumasagot naman siya kung anong ikaw ba magluto or ako. Pag sinabing ako, yung alaga ako kasi, pag gusto niya yung pagkain na yun, sasabihin, luto mo akong ganito bukas, ganyan. Sabi ko, tatanungin ko muna yung mama mo kung ano bang lulutuin. Kasi, paborito kasi ng alaga ako kabsa. O kaya yung marag at saka yung white rice. Gusto niya yun. Yung parang
apritadang manok or kalderitang manok sa Pilipinas, yun ang tawag nila dito, umarag. Dito rin ako natuto. Usually marunong naman talaga ako magluto, pero iba lang talaga ang templa dito. Dito kasi maraming spices. Merong hot spicy. Yun. Ang hirap lang talaga. Tapos, nangyayari pa yan, no? Yung kasagutan niya yata kami ng amo ko. Oo, nung nakaraang araw ba yun, tinawag niya ako. Tapos yung ano ng anak niya, yung leggings pang school. Sabi ko, hindi na kailangan mong sabihin yan. Sinama ko na yun sa uniform. Understood na yan. Sabi ko, ayokong ganyan na magtawag ka pa sa akin kasi may ginagawa akong iba. Ayun. Di, tawag dito. Sinagot ko siya. Yung sinagot ko siya, nanahimik siya. Kasi pag sagutin mo yun sa tama, manahimik man yan. Kasi ayaw din niya lang gulo ako, sumasagot ako. Idadamay ko si Allah. Kaya alam naman din yan ni Allah kung anong sinabi niya. Diba? Hindi na, akala niya siguro bago pa lang ako. Alam ko na yun, gawain ko yan dati. Diyos Mariusip. Kaya kayo dyan, no, huwag kayong kampante sa mga employer nyo. At saka dapat lang talaga huwag kayong makipag sa lalaki nyong amo. Close. Ako, amo ko man babae talaga kasi nakakasama dito lagi. Siya man talagang ano ko. Pero pag nag-utos naman yung amo kong lalaki, sinusunod ko naman. Ganun lang. Hindi naman din ako mag-abroad eh. Nag-iipon naman ako kasi naranasan ko na lahat. Lalo na pag Ramadan. May isang Ramadan pa ako eh. Oo guys, may isang Ramadan pa ako dito. Kaya kumbati pa to sa ang Ramadan kasi na darating, February. Kaya okay lang. Pagka July niyan, tapos na ako. Ayun. Tapos magbilang ako ng ilang buwan, uwi na ako. Gusto ko uwi sa birthday ng papa ko. Oo. Gusto ko sana i-surprise. Sana. Inshallah. Inshallah. Makapag-surprise ako sa kanila. Na hindi ko sabihin na uwi ako ng ganyang buwan. Ayun. Gusto ko talaga na uwi ako na magkuha ako ng apartment na ako lang. Gusto ko yung matulog ako na matulog kasi dito. Hirap talaga. Concentrate ka sa trabaho dito. Aga pa lang alas 4 o alas 5. Start ka na. Alas 4 o alas 5. Alas 6. Start ka na. Kaya dapat sa mga first timer talagang may experience kayo sa Pilipinas, gamitin nyo naman yung experience nyo sa Pilipinas. Kasi ako naman, sa Pilipinas, dati, lahat ng trabaho napasukan ko, no? Sa parang salon, yung sa mga massage, pero hindi ako taga-massage, no? Taga-assist lang ako. Tapos sa mineral, nakapasok din ako sa mineral, sa tubigan, nakapasok din ako dyan. Sa ano yan? Madami yung trabaho. Mag-alaga ng bata, Diyos ko, sa tindahan, sa kantin, arami. Tapos yung naging amo ko Chinese nga may kamera yung bahay lahat. 7th floor yung bahay nila. Sa kanila yung lahat. Tapos nagpaon pa yun ng pera. Dapat kayo mga ka-OFW, mga kaludi, kung may ipaon man yung amo nyo na pera sa likod ng higaan, huwag nyo pakialaman, hayaan nyo yan. Huwag nyo galawin yan, pabayaan nyo yan. Kasi nangyari na yan sa akin sa Pilipinas. Yung amo ko na Chinese kasi mayaman. Yung 2 bundle na pera, nilagay sa likod ng kama. 2 bundle. Pag uwi niya, nandyan pa rin. Pag alis niya, nandyan, pa rin. Hanggang ilang, dyan alam ko yun, 2 Chinese na amo ko, ginaganyan ako. Yung amo ko na may camera yung bahay, yun. Yan. Tapos mayroon din akong amo na Chinese din na mapait. Binigyan ako ng mga damit, Chinese. Ipaunan ako ng mga pera. Pero hindi ko talaga pinakialaman. Hindi, ayoko din na mangialam sa hindi ko pang mamayari. Ayoko din mangialam na sa kanila yon. Ayoko. Gusto ko sarili ko. Ayun. Gusto ko sariling pera. Okay lang. Kaya dito, hindi naman ako free. Itong uniform, sarili ko na pera. Shampoo, sarili kong pera.
Lahat dito akin. Wala akong free. Ang free na pagkain sa kusina lang ko, boss. Bira na ako kumakain ng kanin ngayon. Hindi, may bigas naman, pero hindi na ako maano sa kanin. Tayo reduce kasi hindi daw maganda, sabi ng doktor niya, na yung mataba na hinihingal. Nakakahingal yung taba. Kailangan mo ding mag-adjust na. Ikaw ba naman hindi ka mahingal, taba-taba mo, mabilis ka mahingal. Dapat, kailangan din mo mag-exercise, hindi kayo puro lang upo. Ito kasing, lalo na sa pagpaplansa, parang exercise na din yan, no? Pero para sa akin, iba pa rin yung mag-exercise ka kaysa, ang tawag dito, kaysa trabaho, iba yun. Kaya, yun lang, shout out sa lahat, no? Thank you and God bless for everyone. Thank you for watching and God bless and mama, love you all sa mga ka-OFW. Sana may maaral kayong makuha dito sa mga kwento ko at sa mga agency ko. Shout out sa inyo at sa mga agency, sa may ari ng agency o sa may nagde-deploy ng mga OFW pupunta dito sa ibang bansa sa Middle East man o sa atong sulok man dito sa Middle East. Dapat i-monitor nyo kasi marami na pong nangyayari na ganyan, yung iba nagtumakas o yung iba nagtago, o yung iba naman hindi pinapakain ng employer, yung iba nilakad sa kwarto. Dapat kayo din yung mga agency dyan, monitor nyo, kasapin nyo din yung counterpart dito sa Middle East na agency na monitor ang kailangan. Hindi yung basta lang kayo nag-deploy, nakatanggap na kayo ng malaking pera sa mga aplikante nyo, ganun lang ang kaisi sa inyo. Kaya nakatanggap na kayo ng pera, hindi na nyo papansinin. Mahirap yon. At hintayin pa siguro nyo na maabot sa Kongreso, maabot sa Senado, aabot ni Raffy Tulfo. Kaya magkagulo na ang Pilipinas. Ngayon, magulo ang Pilipinas dahil sa nangyaring namatay ni si Kabayan sa Jeddah. Kaya yun yatang iyak ng iyak, o baka siya yun. Maraming nangyayari dito. Ang laki ng Middle East country dito sa Saudi Arabia, napakalaki itong nga bansa. Napakalaki to, hindi to maliit. Usually hindi to maliit yung bansa. Pinakamalaki Saudi. Maliit lang is Kuwait, Bahrain, maliit. Qatar din siguro hindi naman malaki. Kasi napakalaki Saudi. Kasi mga province pa dito sa Kaya sa mga first timer, mag-isip ng million times. Okay? At saka dapat may experience talaga sa Pilipinas. Mahirap kasi mayroong iba na hindi talaga makukuha kung ano pagturo ng Arabic. Pinag-aralan nga natin yan dyan. Ako nga, bugo-bugo ko sa Arabic dyan sa Pilipinas dati. Pero ilang buwan lang ako natuto din ako kasi nung bago pa lang ako, sinasabihan pa nga ako ng mga amo ko dati, kelb, animal daw ako, hayop, haywan daw, shaitan. Ang daming pinagsasabi din sa akin, pero pinagdasal ko lang, sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung ano mga pinagsasabi nila, minumura ako nila. Tapos sabi ko, ikaw na din Allah, nakakaalam, ibabalik mo yun sa bunganga nila. Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatrabaho naman ako. Kung ano inuutos, sinusunod ko naman. Yun, kaya dati, sinasagot ko na talaga nung that time na hindi ko na kaya. Sinagot ko talaga sa Arabic. Sabi ko, ana mapi makina. Ana mapi robot. Sa ulala. Dapat ganyan kayo. Pag inutusan kayo ng sura-sura, sabihin nyo, ana madam, ana mapi robot. Sa ulala. Or, ana mapi makina. Sa ulala. Mo accent, sabihin mo. Kasi mayroong mga employee na ganyan na bago ka pa lang, minumura, pinagkalitaan na hindi maganda, ganun yun. Ganun yun. Tapos, huwag kayong kampanting masyado. And God bless. Thank you for watching. We love you all.